Mabait, mapagbigay, at matulungin. Ganyan nakilala si Neil ng kanyang malalapit na kaibigan. At sa sobrang pagtitiwala, malaking halaga ang sa kanya ay nawala. Mag-isang naninirahan sa kanyang condo unit sa Taguig ang 28 anyos na si Neil. Siya ay isang head of marketing sa isang e-commerce platform at isa ring law student. I was literally always outside with friends. I would be very extroverted na as in, uy, si ganito, si ganyan. Gusto ko nakikilala ng madaming tao. Tapos, invite ng people in my place. Parang, uy, tara, tayo, tambay tayo, ganyan. Tapos, to the point na even my friends, kapag may kailangan sila, wala akong pamalit ng ganito, wala akong ganyan. I would give and be helpful to anyone. Taong 2020, nung nakilala niya si Ruby, na noon ay membro din ng kanilang college organization. So, si ate girl mo ay quote-unquote victim ng isang scamming sa organization namin back in 2020. So, it was my college org. Tapos parang si ate girl, sa kanya pinadala yung mga perang that my orgmate allegedly parang asked for from different people. And from there, parang binalik niya sa akin yung pera kasi sabi niya victim daw siya. So yun, doon ko siya slowly nakilala online. Fast forward, ngayong 2024, na-diagnose ng panic at anxiety disorder si Neil. Ang taong may panic disorder or any form of anxiety disorder, usually, mas heightened ang emotions nito. Kasi nauunahan siya ng fear. Ang anxiety kasi fear-based to. Fear sa uncertainty, fear sa future. Kaya sa present time, mas naninimbang siya in a way. So dahil doon at heightened emotions siya, hindi ngayon siya rational mag-isip. Hindi kasi pwede magsabay yung emotional ka tas rational ka. At dahil may anxiety ka or panic disorder, mas prone ka ngayon on the emotional side. So mas at risk ang mga taong may anxiety or panic disorder sa scamming. Kasabay naman ito ay ang pangangamusta sa kanya ni Ruby. At dahil nga mag-isa lang siya sa kanyang condo unit, inalok niya itong makitira sa kanya ng libre. She mentioned na parang she's trying to start she got a job in Mandaluyong and she lives in the south. Tapos sabi ko, okay, so may kailangan ka ba? Catch up? Sabi niya, pwede naman tayo mag-catch up, sabi. Kasi catch up kami in person. Parang doon ko na lang, parang gusto talaga niya magbago, may work talaga siya. At nahihirapan siya pumasok from the south to Mandaluyong. Sabi ko, PG sila ako, so why not stay with me? Wala rin akong kasama. At that time nga kasi parang in and out of the hospital din ako kasi of my anxiety and panic disorder. So she stayed with me for more or less 1 month. At dahil nga naging close niya ang dalawa, abay naging matchmaker na rin itong si Ruby. So 1 week, may pinakilala siya sa akin na guy. Sabi ko, okay, pakialam ako dyan kasi yung guy na yon is matagal ko nang pinafollow sa Instagram. And then, pinakilala niya sa akin pero through a dump account. Sabi ko, bakit dump account naman? Sabi niya kasi may partner and abusive yung partner, gusto na makipag-iwalay pero di magawa kasi nga parang very abusive. Pero gusto niya din talaga may makausap na iba. So sabi ko, sige, usap kami. Sabi ko, totoong tao ba to? Kasi last time nakausap kita, hindi ikaw yung sinasabi mo, hindi ikaw yun. Sabi ko, totoong tao to, ganyan. So nag-send siya ng, basta kung ano yung sinesend ng guys, sinesend din niya or may mga photos sila together. Nagsisync kumbaga yung stories nila both eh. Tapos, nag-send siya ng mga photos ng IDs and everything. So, okay, sige, go. So, usap kami for 1 to 2 weeks at pupunta ng condo, di ano tuloy, lagi may something, ganyan. Ang love scam or romance scam ay isang uri ng panloloko kung saan kunyaring nagugustuhan ka nitong scammer na ito. Kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal, tiwala si Neil na legit ang kanya nakakausap online. Ang lalaki kasing inireto ni girl, isang doktor na matagal na niyang fina-follow sa social media. In 2 weeks parang biglang ma-hospital daw. Tapos sabi ko, totoo ba to? Hospital tong friend mo, yung best friend mo. Sabi niya, oo, nakita ko dumaan sa office, sinundo siya, umihiram ng pera, ganyan, problem, may sugat dito, hanggang ending, parang doon na nag-start, na parang
Humingan na ako ng pera for ano. Most of the love scams, hindi siya face to face. Nangyayari ito sa online platforms, nangyayari ito through chatting, usually audio call, bihira ang video call. No, kaya lang dahil naka-invest na ng emotional connection at attachment, dito nagiging vulnerable yung biktima. At dahil nakuha na nga ng lalaki ang loob ni Neil, nagpadala ito ng pera na ipinadadaan pa kay Ruby. Umabot lang naman ito sa mahigit 200,000 pesos. Nag-build pa rin ulit ako ng savings ko and everything. Kasi gagamitin ko nga sana for our business, kasi may coffee shop kami, so parang sabi ko, gusto ko sana invest doon. Or kung di man yun, pang law school ko nga. So, if ever, sabi ko kasi sa UP, kaya naman. Sa Ateneo kasi sobrang mahal. Ending, sa Ateneo ako napunta. So, dapat yun yung gagamitin ko sana pang start ko sa Ateneo. So, wala. Ending, nag-loan pa ako. Budol Alert Tips. Mga palatandaan na ito ay love scam. Una, nag-establish ng rapport at kukunin ang iyong atensyon. Pangalawa, huhulihin ang iyong tiwala para magkaroon kayo ng emotional connection. At pangatlo, paulit-ulit nang hihingi ng tulong. Itatry ng scammer patagalin as much as possible yung proseso para makakuha ng pera, ng attention, at usually umuugat to sa mga extreme events katulad ng emergencies. Lagi may emergency, lagi nagmamadali. Later on, feel ko na tumawagan ako sa ospital, yung friend ko. Walang ganong pasyente. As in, medyo nakakaramdam na ako ng something else. Kasi parang gigising ako one time, naka 1 hour lock yung phone ko, yung mga alerts na trying to access my account. Ilang linggo na nga lumipas pero ang ipinangakong bayad kay Neil, abay katulad ni Doc, hindi makita. Medyo hindi na ako napaparamdam dun sa guy. Tapos, medyo hindi rin ako umiimik dun sa girl. Last ko na nag-panic anxiety attack na malala with her. Sumakit yung tiyan ko sobra. Apparently, appendicitis na pala. So sabi ko, kailangan mo na ako samahan sa hospital. Kasi ayaw niya akong ano eh. Ayaw nakikita kami together sa sobrang daming tao. Usually, konting tao lang or dalawa. So sinamahan niya ako sa hospital. So nag-sign ng ano ko, ng ganyan. Tapos opera na ako, gumising ako, wala na siya eh. Kasi anxiety and panic disorder, may physical symptoms din. Pwedeng kinakabahan, pwedeng biglang nag-freeze. After hindi mag-stay sa akin, nag-send siya ng parang, sorry ako talaga yun. Ginagamit ko lang siya for droga. Hindi ko naman kung alam ko hindi. So yun, parang generally, umamin siya. Gumawa rin si Neil ng paraan upang makausap ang doktor. Ayon dito, wala siyang kaalam-alam na ginagamit na pala ni girl ang kanyang mukha at pangalan sa social media. Dagdag pa nito, wala di umano siyang nakuhang 200,000 pesos mula sa babae. Ayun, parang napagod na lang ako. Na parang, lalo akong from then on, natakot na akong makipag-usap sa mga tao. Yung dati laging panghihingi sa akin ng pera, hindi help. Wala na, as in, wala at all. Sabi ko, pasensya na dito lang. Dahil nga galit sa nangyari, ipinost ito ni Neil sa social media at hindi na siya nagulat nang marami ang nagpadala ng kanilang mensahe na kilala rin nila ang babae at iba-ibang scheme ang ginagawa nito. At heto pa, marami rin ang may hawak na ebidensya. Every 3 weeks na sa psychiatrist ako. Sa psychiatrist ko lang sinasabi. I was keeping quiet kasi natakot ako sa life ko eh. At hindi man kaaya-aya ang kanyang pinagdaanan, ang mahalaga raw ay may aral siyang natutunan. It's better to be good than nice. Kasi pag nice, naabuso ka. Pag good, you know how to set boundaries. Learn people. Ito talaga mantra ko ngayon. Every person that you meet in your life has an intention. May be good or bad. And know their intention. And have a wall. It's important. Kasi if you just let people come into your life and see all your vulnerabilities, kaya-kaya ka nilang gamitin. Mahirap po talaga magka-anxiety and panic disorder. Lalo na kung diagnosed, it would take a lot of changing sa kanyang thoughts. Tapos i-align niya sa nararamdaman niya para mas consistent yung behavior.